Yan, pagka sobrang lalim kasi yung ano niya mga ka-GM, yung nakayod dun sa brake drum, hindi na makukuha ng liha-liha lang yan. Kaya kailangan natin ng machine shop, no? Kaya ni-rear surface natin. So ito sa Isuzu D-Max mga ka-GM, yan o. Kung makikita niyo, manipis na siya, no? Yung kanyang brake shoes sa likod. Parang kasing nipis na ng papel. So tapos ito i-rear surface natin itong kanyang brake drum. Tingnan niyo yung kanyang brake drum, ano na siya, alon siya. Tapos dami niyang nakayod na ano rito. Nakayod na yung kanyang pinaka brake drum. So ayan po. At kailangan natin palitan ito ng brake shoe. Tapos i-resurface natin yung brake drum niya. Tapos dito sa harapan ganun din, i-resurface din natin ito mga ka-GM, itong kanyang front rotor disc. Yan o, magaspang talaga siya. Tapos alon-alon, hindi kasi makukuha ng ano to, ng liha. Tapos yung kanyang brake pads, makikita ninyo, napakanipis na. 2mm na lang siguro itong natitira dito, kaya kailangan natin palitan. At i-resurface din natin itong rotor disc niya. So ito po ano, bali itong brake drum ng panglikod ng sakyan ay i-resurface po natin mga ka-GM. Magkaiba po yung ginagamit natin na talim dito sa brake drum, saka dito sa rotor disc. Pagka rotor disc, ito yung ginagamit natin mga ka-GM, no? Yan, kasi brake drum yung i-resurface natin, yan, no? Sobrang gaspang na siya. Tapos nag-metal to metal kasi yung ano, yung brake shoe niya. Kaya kailangan nating ma-resurface. So ayan, tapos yung setting ng machine natin, ito magkaiba siya. Pag drum dito sa drum, pag rotor disc sa rotor disc naman siya. Yan. Kasi ito yung speed, ito yung power switch on. Yan, subukan natin. Ayan. So ganun po mga ka-GM yung setting ng pagmamasin shop ng ganitong brake drum sa rotor disc, no? Itong sa diameter ng ating brake drum mga ka-GM, ito makikita naman natin yung maximum size niya, no? Yung diameter 296.5 mm yung diameter niya. Pagka inabot na kasi yung sukat na yan, kailangan na tayong magpalit ng brake drum. Kasi nakayod na siya ng nag-metal to metal kasi siya. Yan, makikita natin yung sukat dito sa kanyang brake drum mismo. Pero ito, dahil nagtitipid yung customer natin, i-resurface natin siya mga ka-GM. Pwede, kayang-kaya pa naman ng machine natin ito na ma-resurface. Kaya walang problema yan. So, ito yung isa. Bali, inumpisan ko na siya. Magkaiba yung gagamit natin na talim sa pang brake drum saka pang rotor disc. Pag rotor disc, ito yung gamit natin isa. Double siya, double. Yung single lang siya, single. Yan. Tapos ito yung umiikot. Ito yung umiikot sa kabila. Yung sa kabila nakapix lang ito. Yan, pagka sobrang lalim kasi yung kayod dun sa brake drum, hindi na makukuha ng liha-liha lang yan. Kaya kailangan natin ng machine shop, no? Kaya ni-rear surface natin. Tingnan nyo itong isa, natapos na natin itong isa. Yan. Makinis na itong isa, oh. Kasi natapos na natin na-resurface, no? Yan, so ganun po yung ating ginagawa sa mga ganitong preno para hindi ho siya maingay at hindi masisira agad yung brake shoe na papalit natin na bago. Ito naman yung pangharap, i-rear surface din natin siya. Yan. Tapos ito yung ipapalit natin na pinakatalim niya kasi magkaiba yung talim ng pang rotor disc saka pang brake drum. So ayan.